Sa sandaling ito, ay tinanong ni Leon kung ano talaga ang motibo ni Suyan sa paggawa ng lahat ng ito. Sinabi rin niya na may pagkakataon pa siya na tumigil, kaya hinimok niya ito na huminto na, sa gayon ay hindi na siya makagawa ng higit pang kamalian. Bilang tugon, ay sinabi naman ni Suyan na hindi pa rin ito nagbabago, dahil wala pa rin itong alam sa tunay na nangyayari sa mundo. Kasunod nito, ay agad niyang sinuntok si Leon na nagdulot ng pagkawasak sa kanyang kinatatayuan. Habang pinagmamasdan naman ni Suyan ang lugar na dating kinaroroonan ni Leon, ay bigla niyang napansin na lumitaw si Leon sa kanyang likuran at handa na siyang atakihin. Dahil naman dito, ay susubukan sana niyang i-counter ito gamit ang laser sa kanyang mga mata, ngunit naunang tumama ang suntok ni Leon, dahilan para lumihis ang atake nito at tumama sa kalapit na gusali. Matapos naman ang tagpong iyon, ay sandaling tumigil ang dalawa, at dito ay sinabi ni Suyan na katulad pa rin si Leon ng dati, na laging ninanais na protektahan ang lahat. Ngunit tinanong din niya siya kung mayroon ba talaga siyang naprotektahan simula noon. Hindi naman ito sinagot ni Leon at sa halip ay tinanong si Suyan kung paano niya nakuha ang ganoong Koraming true key para paandarin ang malaking robot na ito. Sa pagkarinig naman nito, ay sinabi ni Suyan ang iba't ibang mga pangalan ng mga village sa Nanman at mga sekta na kanilang winasak. Mula dito, ay hinuli nila ang mga martial artist at mga tao na nandoon, saka kinuha mula sa kanila ang kanilang true key upang maging enerhiya ng robot na ito. Pagkatapos nito, ay nagsimula siyang mag-ipon ng enerhiya sa kanyang dibdib at sinabi na, para maging ultimate martial artist, ay handa siyang isakripisyo ang maraming tao. Kasunod nito, ay pinakawalan na niya ang naipong enerhiya na ngayon ay direktang tatama na kay Leon. Ngunit sa kabila nito, ay nanatili lamang siya sa kanyang kinatatayuan, na sinundan ng napakalakas na pagsabog sa lugar. Ngunit sa kabila ng napakalakas na ataking ito, ay nanatili pa rin si Leon sa kanyang kinatatayuan at hindi man lang kumilos. Ngayon, ay pinuprotektahan na siya ng isang barrier. Matapos namang makita na wala itong natamong pinsala mula sa kanyang atake, ay nilapitan siya ni Suyan at sinabi na napakatibay talaga ng kanilang dating boss. Ngunit sinabi rin niya na kahit ganoon, ay hindi pa rin niya matutumbasan ang robot na ito dahil tinataglay nito ang true key ng libo-libong martial artist. Kaya naniniwala siya na bago pa maubos ito, ay magagawa na niyang matalo ang kanilang dating leader. Kasunod nito, ay ngumiti siya at sinabi na kahit anong gawin ni Leon, ay hindi niya magagawang masira ang robot na ito. At kapag nagpatuloy pa ang kanilang labanan sa lugar na ito, ay ganoon din kabilis mawawasak ang lungsod na ito. Sa pagkarinig naman nito, ay napamura sa kanyang isipan si Leon, dahil naisip niya na tama ang sinabi ni Suyan. Dahil kahit magawa niyang matalo ang robot na ito, ay tuluyan ng mawawasak ang buong lungsod. Kaya nag-isip siya kung saan pa siya maaaring makakuha ng higit na kapangyarihan para matalo niya kaagad ang kanyang kalaban. Sa sandali namang matanong niya ito, ay naalala niya ang isang bagay. At dito nga, ay tinawag na niya ang pangalan ng espadang ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Mula sa palasyo, ay lumipad ito patungo sa kanyang kamay. Hindi naman nabahala si Suyan matapos makita ito, at tinanong pa nga kung ano ang magagawa ng isang espada sa sitwasyon niyang ito. Hindi naman siya pinansin ni Leon, at sa halip ay nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa kanyang espada. Habang ginagawa niya ito, ay nagsimulang magkaroon ng bitek ang espada, hanggang sa tuluyan itong mawasak. Ngunit kasabay nito, ay nagsimulang magliwanag ang lugar na kinatatayuan ni Leon. Mula dito, ay lumitaw si Ultraman, si Leon, at ngayon ay naging isang higanti na kulay ginto. At dahil sa sobra niyang laki, ay nangliit ang higanting robot kanina. Ngayon, ay tila nagkapalit na sila ng posisyon ni Leon. Kasabay naman nito, ay nakita ng grupo ni na Isabel ang kanyang bagong anyo, at sinabi na minsan ay nabasa niya sa Imperial Records na ang unang emperor ay mayroong anyo ng isang higanti na nagliliwanag ng husto. Kaya hindi siya makapaniwala na ang itinuturing niyang alamat na iyon ay totoo pala. Sa kabilang banda, matapos ang pagbabagong anyo ni Leon,
ay sinabi niya na nararamdaman niya na ang lahat ng dragon aura sa buong imperyo ay nasa kanyang katawan na. Kaya hindi siya makapaniwala na ang isang legendary sword na nababalot lamang ng alikabok sa Imperial Treasury ay mayroon palang ganito kalakas na kakayahan. Kasunod naman nito, ay sinabi niya kay Suyan na ang kanyang landas na pinili ay puno ng kasamaan, kaya huwag niya siyang sisihin kung hindi siya magpapakita ng awa sa kanya, kahit nasa kabila ng kanilang pinagsamahan noon. Kasunod nito, ay naghanda na siyang atakihin si Suyan, sinasabing ang suntok niyang ito ay para sa lahat ng mga inosenteng sibilyan na kanyang pinaslang. At ito rin ang kabayaran para sa lahat ng kanyang kasalanan. Sa sandaling iyon, ay tumama na nga ang suntok niya sa robot, na agad na nagpabaon dito sa lupa. Dahil dito, ay tuluyan ng nadurog at nagkapira-piraso ang higanteng robot. Makalipas naman ang ilang sandali, ay makikita ang mag-asawa na pinagmamasdan ang mga miyembro ng Six Doors na tinitipon ang nawasak na robot. Dito, ay sinabi ni Leon sa kanyang asawa na isa na namang treasured sword ang nawasak sa isang gamit lamang niya, at hindi niya alam kung may pag-asa pa bang magawa pa ito. Tinanong naman ni Isabel kung ano na ang kanilang gagawin, dahil ang treasured sword na ito ay isang bagay na ipinapasa pa nila sa bawat henerasyon ng kanilang Joe family, at ngayon ay nasira na niya ito. Dahil dito, ay sinabi niya kay Leon na kailangan niyang bayaran siya para dito. Bilang tugon, ay tumawa naman si Leon at sinabi na dahil napaslang ang libo-libo sa kanyang mga kadugo noong nakaraang gabi, ay patas na sila at hindi na niya kailangan pang bayaran ang pagkasira ng espada. Naiinis naman si Isabel sa naging tugon niya na ito, dahil puro kalokohan ang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Habang nasa gitna naman ng kanilang pag-uusap, ay dumating si Shen at iniulat na hindi nila natagpuan ang bangkay ni Suyan sa mga piraso ng nawasak na robot. Sa pagkarinig naman nito, ay si Leon na ang sumagot at sinabi na gaya ito ng kanyang inaasahan, dahil iniisip niya na ang robot na iyon ay kinokontrol mula sa malayo. At bilang paliwanag, ay tinanong niya kung naaalala pa ba nila ang puppet na nagtangkang umatake noon kay Isabel, at sa palagay niya ay may parehong prinsipyo ito sa bagay na iyon, dahil kinokontrol din ito mula sa malayo. Sinabi naman ni Shen na ang karagdagang mga ulat na natanggap mula sa frontlines ay sinasabi na ang mga miyembro ng Nanman Army ay umatras na patungo sa kabundukan, at tila isinuko na ng mga ito ang digmaan. Idinagdag pa niya na mayroon din silang mga nahuling sundalo, at sinabi ng mga ito ang lokasyon ng kanilang secret base. At sa kanyang hinala, ay marahil nandoon nagtatago si Suyan. Sa pagkarinig naman nito, ay iniutos ni Leon na umalis na kaagad sila at puntahan na ang tinutukoy nilang lugar upang tapusin na ang problemang ito. Samantala, sa isang di kilalang lugar, ay makikita na nakaupo si Suyan sa gitna ng isang platform. At dito ay makikita rin na kasama niya ang swordsman na kasama nila noon sa Rebel Army. Dito ay sinabi ni Suyan na hindi niya inaasahan na sa huling sandali ng kanyang buhay, ay ito pa ang kanyang makakasama. Dito nga ay, tinawag niya ito na, swordsman, ngunit binago niya iyon at tinawag ito sa totoo niyang pangalan na Sanwo, at sinabi na matagal na rin noong huli silang nagkita. Hindi naman ito sumagot sa kanya, kaya ngumiti siya at sinabi na gaya ng kanyang inaasahan, ay mayroon pa rin itong nonchalant na ekspresyon kahit na sa kabila ng matagal nilang di pagkikita. Kasunod nito, ay tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya dito. Agad naman siyang sinabihan ni Sanwo na tigilan na nito ang kanyang kalokohan, saka tinanong kung bakit nila pinaslang ang mga miyembro ng Lee family. Tinanong din niya kung siya ba ang nagplano ng lahat ng iyon. Bilang tugon, ay tinawag naman niya si Sanwo bilang ang leader ng Nanman, saka sinabi na wala siyang kinalaman tungkol doon. Pero sinabi rin niya na sa kanyang pagkakaalam, ang Lee family ay kanyang kamag-anak. Kaya ipinaliwanag niya na para makontrol ng lubusan ang Nanman Army, ay ipinag-utos ni Zhao Chuan ang paglipol sa pamilyang iyon ng pasikreto. Ngunit maswerte ang isa sa mga ito, dahil nakaligtas siya, at ngayon ay ito na lamang ang naiiwang buhay sa kanila. Sinabi pa niya na ang pangalan nito ay Li Zhu, ngunit binanggit din niya na mayroon lamang itong 1% ng talino ng kanyang ama. At dahil sa kanyang proteksyon, ay nagawa nitong mabuhay at nakatakas sa mapanganib na lugar na iyon, at nakarating sa Kapitolyo.
Hindi naman nagpasalamat si Sanwo sa kanya, at sa halip ay sinabi pa nga na kung siya iyon, ay nagawa pa niyang mailigtas ang lahat ng mga miyembro ng Lee family. Kaya sinabihan niya si Suyan na masyado itong mahina. Kasunod nito, ay tinanong niya siya kung bakit siya nakisali sa ganitong mga kaguluhan, gaya ng pagpatay sa napakaraming mga inosente na sibilyan, at ang pagtatangkang paslangin ang bagong emperor. Bilang tugon, ay tinanong naman siya ni Suyan kung ano sa palagay niya ang kanyang dahilan. Ngunit sa huli, ay sinabi rin niya na hindi na rin naman masama na mayroong isang tao na nakakaalam ng katotohanan bago siya mamatay. Sinabi niya na matagal na siyang nag-aaral ng medisina, at nakatadhana ng maging tauhan ng Zhao family. At sa huli, ay nagawa nga nila siyang maisama sa kanilang mga masasamang plano, at wala na siyang nagawa kundi ang pumatay para sa kanila. Pero isang araw, noong ipinadala siya para maging especially iya sa mga rebelde, ay nakilala niya si Leon, at ito ang unang taong nagtanong kung ano ang kanyang pangarap. At sa pag-uusap nilang iyon, ay sinabi nito sa kanya na ang kanyang pangarap ay ang balang araw ay makapag-operate ng sarili niyang Gundam. Nagulat naman si Suyan nang marinig ito, ngunit walang ideya kung ano ang sinasabi ni Leon. Kaya nang tanungin siya ni Leon kung ano ang kanyang pangarap, ay sinabi niya na iyon ay ang lumikha ng isang malaya at payapang mundo kung saan walang kaguluhan, at nagkakasundo ang lahat. Ngunit madali lamang ang iyong sabihin kaysa gawin. Dahil hanggat mayroong mga tao, ay hindi mawawala ang alitan, at hindi rin nila maa-appreciate ang kapayapaan na mayroon sila. Sinabi pa niya na kahit ang rebel army, ang nakaraang dinastiya, o kahit ang imperyo, ay hindi ito magagawa. Kaya ang mga inosenteng tao ay napipilitang mag-survive sa pagitan ng mga ito. Idinagdag pa niya na walang pagbuo na magaganap kung walang pagkawasak. Kaya ang una niyang naging plano ay gamitin si Zhao Chuan upang pabagsakin ang imperyo. At kapag pumalit na ang mga ito, ay saka siya bubuo ng isang mundo na kanyang pinapangarap. Pero nang malaman niya na si Leon at ang Empress ay naging mag-asawa na, ay nagdesisyon siya na baguhin ang kanyang plano. Dahil alam niya na kapag ang pagkakakilanlan niya bilang leader ng mga rebelde ay nalantad na, ang relasyon nila ng Empress ay isusumpa ng mga noble families at mga ministro. Kaya nagdesisyon siya na magbukas ng bagong landas para sa kanilang dating leader, dahil tanging ito lamang ang nagbigay halaga sa kanyang mga pangarap. Sinabi pa niya na sinimulan niyang suron si Zhao Chuan, at ipinakalat ang kanyang mga maling gawain. Sa gayon, ang mga tao sa imperyo ay magkakaroon lamang ng isang kaaway, at ang kanilang dating leader ay hihirangin ng mga tao bilang ang kanilang bayani. Habang sinasabi naman niya ang lahat ng ito, ay nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Kaya nang mapansin ito, ay tinanong ni Sanwo kung nalasan ba siya. Nang bumagsak naman si Suyan, ay sinabi niya na isa itong klase ng lason na siya mismo ang bumuo, at walang gamot para dito. Ngunit sinabi niya na kahit ganoon, ay magagawa naman niyang lumisan sa mundong ito na taglay pa rin ang kanyang dangal. At para magawa ang lahat ng kanyang mga plinano, ay nagawa niyang isakripisyo ang napakaraming inosenteng buhay. Kaya pagkakataon naman niya ngayon para pagbayaran ang lahat ng iyon gamit ang kanyang kamatayan. Wala namang emosyon na tinanong ni Sanwo kung ito na ba ang kanyang huling habilin, o mayroon pa siyang gustong ipaabot na mensahe sa kanilang dating leader. Ngumiti naman si Suyan, at sinabi na kaya niya sinabi ang lahat ng iyon sa kanya, ay dahil alam niya na hindi siya madaldal na tao. Kaya umaasa siya na ang kwento niyang ito ay mawawala na rin kasabay ng kanyang pagkamatay. Kasunod nito, ay bigla niyang naalala ang isang bagay. Kaya sinabi niya kay Sanwo na ipaabot sa kanilang dating leader ang isang mensahe, at iyon ay ang mag-ingat ito sa bulag na lalaki. Nagtataka namang tinanong ni Sanwo kung bakit, at naalala din niya na maging si Narin ay nabanggit din ang tungkol sa bulag na lalaking iyon. Sinabi naman ni Suyan na ang taong iyon ay hindi parte ng Shu family, at ang kanyang kinaroroonan ay walang nakakaalam. At ang karamihan sa mga plano may kinalaman sa pagwasak sa imperyo ay nagmula din sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, ay mas pinagkatiwalaan siya ni Zhao Chuan, dahil kung hindi, ay marahil ay nasa matinding panganib na ngayon ang imperyo. Sa pagkarinig naman nito, ay sinabi ni Sanwo na naiintindihan na niya,
at nangakong ipapaabot ang kanyang mensahe. Sinabihan rin niya ito ng "Rest in Peace" at aalalahanan niya ang araw na ito sa susunod na taon para ipagsunog siya ng insenso. Natawa naman si Suyan matapos marinig ang sinabi niya, kaya sinabihan niya ito na bastos pa rin ang bibig niya, dahil hindi pa siya namamatay, ay balak na nito siyang ipalibing. Habang nag-uusap naman ang dalawa, ay dumating na si Leon at tinanong si Sanwo kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi naman nito na pumunta lamang siya dito para magtanong kay Suyan, at hindi rin niya inaasahan na magtatagpo silang dalawa dito. Pagkasabi nito, ay iniabot niya sa kanya ang isang espada, at sinabi na regalo niya ito sa kanya at sa kanyang asawa. Pagkatapos nito, ay tumalikod na siya at sinabi na hanggang sa susunod nilang pagkikita. Habang naglalakad naman palayo si Sanwo, ay sinabi ni Shen na namatay na si Suyan. At sa kanyang pagsusuri, ay nalaman niya na ito ay nalason. Sinabi naman ni Sanwo na nagpakamatay ito gamit ang lason na kanya mismong ginawa, at binanggit din na mayroon itong ipinapaabot na mensahe sa kanya bago ito mamatay, at iyon ay ang mag-ingat siya sa bulag na lalaki. Nagtataka namang tinanong ni Leon kung bakit, at kung mayroon ba itong ibang sinabi. Ngunit wala nang balak ikwento ni Sanwo ang lahat ng mga sinabi nito sa kanya. Kaya sinabi niya kay Leon na wala na itong ibang sinabi. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.